Hello! So, magluto pala kami ng anong lulutuin ko? Itong rice na sobra kagabi. Gawin ko siyang garlic rice. Kasi meron akong binili sa Filipino store na isda. Magpiprito ako ng isda. So, ito yung binili ko sa Filipino store. Anong isda to? Bangus. Yan, ito yung ulam natin ngayong gabi. Mahilig ako sa mahilig ako sa pritong isda, tapos pinakurat. I-check mo daw kung may pinakurat pa. Pina-check ko ba daw sa imo, ha? Half or puno? Okay, hugasan ko muna itong ating hugasan ko muna itong ating rice cooker kay magluto pa ako ng rice. Kulangin kasi yung rice natin. Kasi sobra lang yan kagabi. So magluto lang ulit ako. Kami lang naman ni Habi ang kakain kasi si Dad hindi naman yan kumakain ng kung ano-anong isda. May specific isda lang yan siya kung anong gustong kainin. And nabibili sa grocery dito. No, paminsan wala sa grocery. May shop na nagbebenta ng mga isda dito. Hindi ko lang alam kung anong pangalan ng isda. Pero yun white meat yun na isda. Yung aming pala kanina, yung watermelon namin, fresh juice si Dad. Ito may maraming watermelon pang natira. So magluto na muna tayo ng rice. And sa mga hindi nakakaalam, yung rice namin, basmati. Ito yung binibili namin lagi na rice. Alam niyo yung rice ng ng mga Indian, yung ginagawang biryani. Ito yon. Yan. Woolies brand. Basmati. Bakit basmati? Kasi yung basmati, mas healthy. Kasi meron kaming kakilala, nurse siya, tapos may may diabetes siya. Diabetic siya. Tapos, nagtaka kami bakit ganito yung rice niya sa bahay. So, tinanong namin. Sabi niya, diabetic siya. Kaya, yun yung rice niya. Kasi raw, mas healthy nga raw yung basmati. Compared mo sa brown rice at sa compared mo sa brown rice at sa white rice. Ayan. Kasi ang carbs count nito, ang sugar, maliit yung count. Basta yun na yun. At hiyang naman kami dito sa rice na to na nakasanayan na rin namin kumain ng basmati. Mga amiga, ang sarap ng aming ulam tonight. Kasi meron tayo ditong homemade longganisa. Ginawa to ni Habi. Sobrang sarap. Lutuin natin to. Inaantay ko pa yung kanin kasi baka kulangin yung ating garlic rice. Kaya damihan na natin at baka magpadami yung kanin natin. So, lutuin na natin to. Dapat kulo na tubig pala yung nilagay natin sa sa longganisa. Para madali. Hindi matagal maluto. Inantay ko muna na kumulo yung pinainit ko na tubig. Tapos hiniwa ko na rin pala yung ating isda. Ayan Dami ng ulam namin. Aabutin na to ng bukas ng tanghali. Breakfast tapos lunch. Tapos alis kami bukas. Baka aabutin pa rin to ng umaga. Sa Lunes. Kain-kain na lang tayo nito ng ng bahaw. Mga amiga, ang sarap na. Yan na yung ating longganisa. Magluto na naman tayo ng itong isda, mga amiga. Magprito tayo. Kasi tapos na ako nagprito ng longganisa. Ito na naman ang prituhin natin. Painitin lang natin saglit. That's it, everyone. Yan, meron na tayo dito
soup. Ano tong soup natin? Cream and crab. Cream and crab. Corn and crab pala. Corn and crab soup. Let's eat. Longganisa. Longganisa. Muna dyan ko buwangan eh. Diba naka-video? Thank you, Lord. Lisod. Sige lang. Walay unsaga. Walay garlic. Ay, walay ko anda pang sa sausawan. Ang tawag na? Red. Red onion. Tsaka tomato. Tumalsik ko kanina, oh. Pagprito ng isda. Kasakit lang dito ko. Buti na lang, hindi siya blister. Para kaming kumakain ng breakfast. Pero bukas, ito pala yung breakfast namin. Kaya kadami nito. Hindi kasi kami kumain ng kanin buong araw. Pansit lang yung kinain namin kanina. At saka, si Habi kumain ng tinapay, ako kumain ng biscuit. Yun pa din. Ribis ko. Hindi kami umalis. Dito lang kami sa bahay. Kahirap nitong kutsara na to eh. Yun, naka-side. Ang hirap gamitin.